Hindi bababa sa 50 bahay ang naputulan ng iligal na koneksyon ng kuryente. Bigyan po ng babala yung mga unang beses o first time ika nga na sitang nagja-jumper. Pero yung mga paulit-ulit na sasampahan na raw ng reklamo. Nakatutok si Cesar Apolinario. Eksklusibo. Unang nasampulan ng bahay na ito na naabutan ng mga otoridad na may ilaw pa. Wala ilaw. Sa isang linya ng jumper, 4 na bahay ang naputulan ng illegal na koneksyon. Sabihin na wala kayong kontador dito. Wala kayong kontador. Sa sumunod na bahay, nakita ang nakasabit na wire sa bubong, kaya sinundan ng tanod. Pinutol din ang iba pang nakatap na wire. Buti ko na ha? Sige. Apo. Dito yung ilaw nyo. Nasabi na ilaw nyo. Yung ginagamit pa ho nating mga wire, hindi pa maayos, hindi matibay. Di ba? Dapat to, itong laki ng bahay nyo na to, mag-apply kayo ng kontador para wala kayong problema sa kuryente. Sa iskinita papasok sa isang compound, may 30 bahay raw ang may illegal na koneksyon. Lakas ang karga nito, sir. Maraming karga ito. Oo. Nasakong na talaga yan. Ayun na, sir. Kaya nang makita ang service trap na pinagkabitan ng kuryente. Kaninang umaga, muling itinuloy ang operasyon. Pero di na nahirapan ng mga otoridad dahil sa sandamakmak na litratong ipinadala ng mga residenteng nagre-reklamo laban sa jumper. Tulad ng puno na itong tinubuan daw ng kuryente. At ang mga jumper na nakakubli sa mga billboard at streamer sa kalye. Pati sila nagkakaproblema dyan, natatakot sila dahil baka isang araw mabigla na lang sila, nasusunog yung bahay nila dahil dyan sa mga illegal tapping na yan. Winarni nga ng mga residenteng bago lang nadiskubring nagja-jumper, pero yung mga paulit-ulit na raw nasisita, sasampahan na ng reklamo ng barangay sa ilalim ng Anti-Pilferage Act. Ang konsumo ng mga taong sa jumper umaasa, binabayaran ng mga consumer na legal ang koneksyon ng kuryente. Sa ilalim yan ang Systems Loss Charge na makikita sa inyong electric bill. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.